Nagdesisyon akong sirain ang sarili kong mundo para iligtas ang buhay ng dalawang tiya ko. Hello, ako si Leonora League Reyes, 38 years old. Nakatira ako sa isang tahimik na bayan sa Ilocos Norte, kung saan ang buhay ay simple pero puno ng pagmamahal, o kaya naman, puno ng mga lihim na halos sumabog. Ako ang panganay na anak ng panganay na kapatid ng dalawang babaeng matalik kong tita, sila si Tita Clarita at Tita Maritz, na parang araw at gabi ang pagkakaiba. Sila ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako, sila ang nagpapakain sa akin ng merienda at nagkukwento ng mga alamat tuwing gabi. Ngunit isang gabi, dumating sila sa bahay ko, may dalang luha at isang kahilingan na halos sirain ang lahat ng alam ko tungkol sa pamilya. Hindi ito kwento ng pera. Hindi ito simpleng pabor. Ito ay tungkol sa isang bagay na sumabog sa puso ko, na parang lindol na yumanig sa pundasyon ng pagiging mag-anak namin. Isang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito, ngunit ang mga alaala at sakit ay buhay pa rin, araw-araw kong pasan. Ang kwento ko ay tungkol sa dalawang magkapatid na babae, na sa kabila ng kanilang pagkakaiba at mga sugat sa puso, ay nagpilit na ipagpalit ang kanilang kaligayahan sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag noong una. Ngayon, gusto kong ibahagi ang kwento ng pagmamahal, pagkakanulo, at ng isang lihim na halos sumira sa lahat ng minahal ko. Isang lihim na kailangang marinig ng marami, para malaman natin kung hanggang saan ang kaya nating isakripisyo para sa pamilya. Sa simula, parang ordinaryong gabi lang iyon sa aming bahay sa Laog. Ang asawa ko, si Sarah, at ang aming 5 taong gulang na anak na si Sofia, ay nasa probinsya para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ako naman ay nag-iisa sa bahay, naghahanda para sa linggong puno ng trabaho sa opisina. Ngunit nang tumunog ang telepono, hindi ko inakala na babaguhin ito ang lahat ng aking pananaw. Tumawag si Tita Clarita, ang panganay kong tita, na may madamdaming tinig. Lee, pwede ba kaming dumaan sa bahay? Kailangan namin makausap ka ni Tita Maritz. Hindi ko mawari ang bigat sa kanyang boses, parang may dala silang mabigat na pasanin. Nang dumating sila, sabay silang pumasok sa sala, nakaupo sila sa magkabilang gilid ng sofa, tila mga estranghero sa sarili nilang bahay. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagod, ang mga mata nila ay pula at namamaga. Mula noon, unti-unting nabuksan ang pinto ng isang lihim na matagal na nilang tinatago. Naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan nila na hindi ko maintindihan noon. Sila'y magkapamilya, mga kapatid na babae, ngunit tila maihidwaan na mas malalim kaysa sa mga simpleng tampuhan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, ngunit si Tita Clarita ang unang nagsalita, nang may nanginginig na tinig. Lie, alam naming mahal ka namin. Para sa amin, parang anak ka na namin. Tumango ako, halo ang pagkabigla at pagkalito. Pero tuloy ni Tita Marites, na ngayon nangingilid ang mga luha, sa kabila ng lahat ng aming pagsubok, walang biyayang lumalapit sa amin para magkaroon kami ng anak. Napakarami naming sinubukan, miscarriage, mga proseso sa ibang bansa, at ngunit palagi kaming nabibigo. Ang oras namin ay naubos na. Tila bumigat ang hangin sa silid, hindi ko pa rin maintindihan kung saan patungo ang kanilang sasabihin. Nang hawakan ni Tita Clarita ang kamay ko, ramdam ko ang lamig na halos pumigil sa akin. Pag-usapan namin ng matagal, nag-away at umiyak. Sa huli, napagdesisyonan namin ang isang bagay na baka ikaw lang ang makatutulong. Huminto siya sandali, tumingin kay Tita Maritz na parabang naghahanap ng lakas ng loob. Gusto naming tulungan mo kaming magkaroon ng anak gamit ang iyong binhi. Una sa akin, at kung hindi gagana, sa kay Tita Maritz naman. Napasandal ako sa likod ng sofa, halos mawalan ng hininga. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa tiyan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ano? Anong ibig ninyong sabihin, ang kaya ko lang tanungin, habang tumitibok ang puso ko ng mabilis. Hindi ba kayo nagbibiro? Ngunit hindi sila nagbibiro. Seryoso sila, at ang kanilang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang dalawang babaeng iyon, na palaging tumutulong at nagmamahal sa akin, ngayon ay naghahanap ng isang bagay na hindi ko inakala, isang anak na ipinanganak gamit ang aking dugo, ngunit itatago bilang lihim. Isang anak na magiging bahagi ng kanilang mundo, ngunit hindi ng amin. Hindi ko matanggap ang ideya. Hindi ito pwede. Hindi ko magagawa ito, sabi ko nang mailakas ng loob. Ngunit sa likod ng mga salita, ramdam ko ang unti-unting pagbagsak ng mundo sa paligid ko.
Ang mga mata nila ay nagliwanag ng pag-asa, at sa kabila ng aking pagtanggi, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga puso. Ang gabi na iyon ay simula ng isang kwento na hindi ko akalain na mararanasan ko. Isang kwento ng pagsubok, ng pagmamahal, at ng pagkapilitan sa pagitan ng tama at mali. Hindi ko makalimutan ang mga araw bago dumating ang gabi ng aming pag-uusap. Parang unti-unting naghahanda ang mga tita ko para sa isang laban na alam kong hindi ko kayang labanan. Sa mga araw na iyon, napansin ko agad ang kakaiba sa kanilang kilos tuwing magkikita kami sa mga salu-salo ng pamilya sa bayan ng Batak. May mga palihim silang usapan, madalas na pagtingin sa isa't isa, na may halong lungkot at pangamba. Hindi nila ako tinitingnan ng buong buo, palihim na tumitingin sa aking mga mata, at tila may gustong sabihin pero natatakot. Alam ko na may nangyayaring hindi ko pa naiintindihan. Ang dati naming mga masayang salu-salo ay naging puno ng tensyon. Parang may invisible na pader sa pagitan naming tatlo. Madalas silang magbulungan at agad tumigil kapag pumasok ako sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla silang naging ganun. Ang tita kong si Clarita, na palaging matatag at maasikaso, ay tila nababalot ng lungkot na hindi niya kayang itago. Samantalang si Marites, na dati ay palakaibigan at mahinahon, ay naging malalim ang mga mata at palihim ang mga ngiti. Nakaramdam ako ng kaba, pero iniisip kong baka problema lang nila sa buhay. Pero ang totoo, ang mga araw na iyon ay unti-unting nagpapakita ng isang lihim na babagsak sa aming pamilya. Hindi ko pa rin alam kung gaano kalalim ang sugat na kanilang pinipilit itago. Ang tanging alam ko ay ang bigat ng kanilang mga titig at ang palihim nilang mga pag-iyak. Parang ang bawat sandali ay may tinatagong pasakit na pilit nilang kinakain sa loob. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa simbahan, naisip ko na kailangan kong harapin sila, kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Hindi ko kayang tiisin na ang mga taong minahal ko ay nagdurusa ng palihim. Hindi ko rin kayang maging bulag sa mga palatandaan na nagbabanta sa aming pamilya. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kahit ano pa ang sabihin nila, kahit anong lihim ang ilalantad, ako ang magiging sandigan nila. Maliwanag na ang mga araw ay papalapit sa puntong hindi na ako makakaila pa. Ang takot at pag-aalala ay unti-unting naukit sa puso ko, ngunit may bahagi sa akin na alam na kailangan kong maging matapang. Isang bahagi na handang harapin ang lahat, kahit na ano pa ang kahihinatnan. Ang mga susunod na araw ay magiging simula ng isang pagsubok na susubok sa tatag ng aming pamilya at sa aking sariling puso. At doon nagsimula ang gabi na nagbukas ng isang pinto na hindi ko na muling maisasara. Hindi ko inaasahan na darating ang gabi na iyon na magbabago ng lahat sa buhay ko. Nung isang Martes ng Setyembre, habang tahimik ang bahay, tumawag si Tita Clarita. "Lee, pwede ba kaming dumaan? Kailangan namin mag-usap ni Maritz," sabi niya na may bigat sa boses. Hindi ako nakapagpigil ng pag-aalala, ngunit pumayag akong hintayin sila. Pagdating nila, nagulat ako sa kanilang hitsura, pale, may mga bilog sa ilalim ng mga mata, ramdam mo ang bigat ng kanilang dalawa. Umupo sila sa sala, magkabilang gilid ng sofa, at tumahimik saglit. Si Tita Clarita ang unang nagsimula, nanginginig ang boses. "Lie, mahal ka namin para kang anak namin. Pero may isang bagay na matagal na naming pinag-iisipan." Si Tita Maritz naman ay hindi napigilang umiyak. Wala na kaming ibang pagpipilian. Sinubukan na namin lahat, adoption, fertility treatment sa Maynila at Cebu, pero palagi kaming nabibigo. Naubos na ang oras namin para magkaroon ng anak. Ramdam ko ang kirot sa kanilang mga salita, ngunit hindi pa rin ako makaintindi kung saan ito patungo. Nang hawakan ni Tita Clarita ang kamay ko, ramdam ko ang lamig na kumalat sa katawan ko. Nag-away kami ni Marites at umiyak ng maraming gabi, pero sa huli, napagdesisyonan namin ang isang bagay na baka ikaw lang ang makakatulong. Huminto siya, tumingin kay Marites para maghanap ng lakas ng loob. "Gusto naming tulungan mo kaming magkaroon ng anak gamit ang iyong binhi. Magsisimula tayo sa akin, at kung hindi gagana, susubukan namin sa kay Maritz." Pumaimbulog ang puso ko, at parang nawala ang hininga ko sa bigat ng sinabi nila. Ang dalawang babae na minahal ko at pinagkatiwalaan, ngayon ay humihiling ng isang bagay na parabang labag sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilya at pagmamahal. "Hindi ito pwede," ang aking nasabi. "Hindi ko magagawa yan." Pero sa kabila ng pagtanggi ko, ramdam ko ang desperasyon sa kanilang mga mata,
ang bigat ng kanilang pagnanais na magkaroon ng anak kahit sa ganitong paraan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito, ang lihim na tila unti-unting sumisira sa pundasyon ng aming pamilya. Ang gabing iyon ay nagsimula ng isang kwento na puno ng paglalaban, pagtitiis, at mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi nagtagal, nagsimula ang araw-araw na pag-atake ng kanilang mga salita at kilos na nagpapakita ng desperasyon. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi ako makalabas ng bahay nang hindi tumatanggap ng tawag o text mula kina Tita Clarita at Tita Maritz. Parang may hindi matapos-tapos na kampanya ang dalawa para kumbinsihin ako. Sa bawat tawag, inuulit nila kung gaano sila nagmamahal sa akin, kung paano ako ang huling pag-asa ng kanilang pamilya. Lee, ikaw ang aming dugo. Kung hindi tayo magkakaroon ng anak, unti-unti nang mamamatay ang aming pangalan, sabi ni Tita Maritz nang mailuha sa mata. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung hindi mo kami tutulungan, dagdag pa ni Tita Clarita, na pilit pinipigil ang pag-iyak. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na unti-unting pumipisil sa puso ko. Nagsimula akong magdamdam, nagdadalawang isip at unti-unting nawawala ng tulog sa gabi. Nakikita ko si Sofia sa kanyang mga inosenteng mata, at naiisip ko ang posibilidad na may isang bata, na anak ko rin, na lumalaki sa bahay ng mga tita ko, na itinatago mula sa akin at mula kay Sara, ang asawa ko. Dahil sa sobrang bigat ng sitwasyon, nagsimula akong magsinungaling kay Sara. Pinipilit kong itago ang mga tawag at mga pagbisita nila sa bahay. Sinabi ko na lamang na may problema ako sa trabaho, kaya madalas akong malungkot at iritable. Alam kong hindi ito tama, ngunit parang walang ibang paraan para hindi masaktan si Sara at hindi masira ang aming pamilya. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagtatago ng lihim. Sa kabila ng aking mga pagtatangka, naramdaman ni Sara na may malalim na nangyayari. Lee, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ka na tulad ng dati. Hindi ka na nakikinig, palaging malungkot. Sinasabi mo na problema sa trabaho, pero alam kong may iba, tanong niya nang may pag-aalala sa kanyang tinig. Napilitan akong sabihin ang totoo. Isinalaysay ko lahat, ang kahilingan ng aking mga tita, ang kanilang desperasyon at ang bigat ng aking kalooban. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Sara, na unti-unting napalitan ng malamig na galit. Sila ba ang humiling ng ganito? Paano nila nagawang isipin na hihilingin mo ang ganitong bagay? Paano nila naisip na itatago mo to sa akin, ang sabi niya, na puno ng sakit at pagdududa. Ang mga salita ni Sara ay parang isang kidlat na nagliwanag sa kadiliman ng aking isipan. Naunawaan ko na hindi ito isang simpleng pabor, ito ay isang pagsubok sa aming pagmamahalan at pagtitiwala. Ang mga tita ko, sa kabila ng pagmamahal, ay naging sanhi ng pagkalito at pagkawasak ng aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang lakas mula sa kanyang tinig, at doon ko napagtanto na kailangan naming harapin ang lahat ng magkasama. Nang marinig ko ang galit at sakit ni Sara, parang isang malaking pader ang bumagsak sa puso ko. Hindi ko akalaing ang mga taong minahal ko ng lubos ay magiging dahilan ng ganitong kaguluhan sa aming buhay. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sitwasyon mula sa paningin ni Sara, ang isang babae na nagtitiwala at nagmamahal, na ngayon ay nasasaktan dahil sa lihim na itinago ko. Habang pinapakinggan ko siya, napagtanto ko kung gaano kadakila ang kanyang pagmamahal sa akin at sa aming anak na si Sofia. Hindi niya ako iniwan sa kabila ng mga lihim at pagkukulang ko. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Lie, hindi tayo pwedeng hayaang sirain ng mga tita mo ang pamilya natin. Kailangan nating magdesisyon para sa atin at para sa anak natin. Hindi naging madali ang desisyon na iyon. Dama ko ang bigat ng responsibilidad at ang sakit ng pagkakanulo. Ngunit sa gitna ng lahat, nahanap ko ang lakas na kailangan ko para sabihin sa kanila, kay Clarita at Maritz, na hindi ko kayang isakripisyo ang aking pamilya para sa kanilang kagustuhan. Nang sabihan ko sila ng hindi, nakita ko ang mga luha sa kanilang mga mata, ngunit ramdam ko rin ang pagkadismaya at galit. Ang pag-ibig na inaasahan ko na magbibigay lakas sa amin ay naging sandata na halos sumira sa lahat. Sabi ni Sara, hindi natin kailangang sundin ang kanilang kahilingan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nag-uutos ng ganito. Hindi ito pagmamahal, ito ay kontrol. Sa mga araw na iyon, paulit-ulit kong pinag-isipan kung paano sana naging iba ang lahat. Paano kung may ibang paraan? Paano kung napakinggan ko na sila ng walang takot? Ngunit anumang pilit ko,
hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may isang bagay na napakalalim na nasira, isang sugat na hindi agad maghihilom. Hindi lang ang aming pamilya ang naapektuhan, pati ang mga relasyon sa loob ng aming angkan. Ang dating masayang samahan ay nagmistulang isang mahirap na gubat ng tensyon at selos. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili naming si Sarah at ako na harapin ito ng magkasama, na may bukas na puso at walang lihim. At iyon ang simula ng isang mahirap ngunit tapat na laban, isang laban na naglalayong iligtas ang aming pamilya mula sa dilim ng lihim at pagkakanulo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Akala ko tapos na ang pagsubok nang sabihin ko na hindi sa kanila, ngunit doon pala nagsimula ang pinakamalalim na unos sa buhay ko. Isang gabi, tumawag si Tita Clarita ng may kakaibang tinig, parang may tinatagong lihim na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Lie, kailangan nating mag-usap ng harapan. May sasabihin kami ni Maritz na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, dumating sila sa bahay na may mga matang puno ng kirot at pag-asa. Hindi ko maintindihan kung ano pa ang hahanapin nila sa akin, pero pinilit kong makinig. Lie, panimula ni Clarita, naisip namin na baka hindi mo maintindihan ng buo ang dahilan kung bakit kami humiling ng ganito. Tumango si Maritz, hawak ang kamay ni Clarita, hindi lang ito tungkol sa amin. May mga bagay sa likod ng aming mga kasal na hindi mo alam. Ang mga asawa namin, sina Ernesto at Lito, ay may mga tinatagong problema, mga sugat na nagpapahina sa kanilang pag-ibig sa amin. Napalunok ako sa bigat ng sinabi nila. Ano nang ibig ninyong sabihin, tanong ko ng maingat. Si Clarita, na matagal nang naging matatag, ay nagbukas ng isang lihim na matagal nilang tinatago. May mga pagkakataon na si Ernesto ay nagbabalak ng hiwalayan kami. Si Lito naman ay halos mawalan na ng pag-asa sa aming pagsasama dahil sa kawalan ng anak. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko inaasahan na ang kahilingan nila ay may mas malalim na dahilan kaysa sa simpleng pagnanais ng anak. Ang kanilang mga puso ay sugatan, at ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa isang bagay na tila imposible. Kaya nga nila ako hinilingin, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga asawa nila na patuloy na nagdurusa at nanganganib mawala ang kanilang mga pamilya. Kung matutulungan mo kami, hindi lang kami ang maliligtas, pati sina Ernesto at Lito, dagdag ni Maritz, na ngayon ay halos hindi na mapigil ang luha. Parang isang pelikula ang nangyayari sa harap ko, isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at desperasyon na sumasaklao sa buong pamilya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang mga taong minahal ko at pinagkatiwalaan ay hindi lang nagdurusa sa loob, kundi nagdadala rin ng sugat sa aming lahat. Ang bigat ng kanilang mga salita ay bumalot sa akin, at sa kabila ng aking pagtanggi, unti-unti akong nahulog sa isang komplikadong laro ng damdamin at obligasyon. Ang kanilang kahilingan ay hindi na lamang isang simpleng pabor, ito ay isang sigaw ng tulong mula sa mga pusong sugatan na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko pa rin makalimutan ang mga sandaling iyon nang marinig ko ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang kahilingan. Ang mga sugat sa kanilang mga puso, ang takot na mawala ang mga asawa nila dahil sa kawalan ng anak, ay nagbigay lakas sa kanilang desperasyon. Ngunit habang pinapakinggan ko sila, naramdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad na bumaba sa akin. Hindi na ito simpleng bagay na pwedeng basta tanggapin o tanggihan lang. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalim ang tensyon sa silid. Si Tita Clarita, na dati ay mahinhin, ay naging matatag na parang isang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Si Maritz naman, na palaging mahinahon, ay napuno ng emosyon at luha, na para bang nawawala na ang lahat ng pag-asa sa kanyang mga mata. Lie, sabi ni Clarita, alam naming mahirap ito para sa iyo. Pero isipin mo, kung matutulungan mo kami, hindi lang namin maibabalik ang saya sa aming mga buhay. Mabibigyan din namin ng pagkakataon sina Ernesto at Lito na muling magmahal at magtiwala. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa bigat ng kanilang hinaing. Ngunit sabay nito, lumitaw ang isang matinding takot sa akin, ang takot na baka mawala ko ang aking asawa at anak dahil sa isang lihim na hindi ko kayang itago. Sa gitna ng aming pag-uusap, dumating si Ernesto, asawa ni Clarita, at si Lito, asawa ni Maritz. Nakita ko ang pagod at lungkot sa kanilang mga mukha, mga lalaking nahaharap sa malalalim na problema sa kanilang mga pamilya. Hindi nila sinabing kahit ano, pero ramdam ko ang kanilang pangulila at pag-aalinlangan. Nang tumayo si Ernesto at humarap sa akin,
Sinabi niya ng may kahinahunan, Lee, alam naming isang napakalaking kahilingan ito. Ngunit sana maintindihan mo ang aming kalagayan. Handa kaming suportahan ka sa anumang desisyon mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas sa akin, pero kasabay nito ang mas matinding paghihirap. Ang mga taong minamahal ko ay nagiging kasangkapan sa isang laban na hindi ko alam kung paano tapusin. Ang mga gabi ko ay naging puno ng pag-iyak, pag-iisip at pagdududa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas, ngunit alam ko na ang mga desisyon na gagawin ko ay magbabago ng lahat, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng minamahal ko. At sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalalim na tanong ang nananatiling nakabitin, hanggang saan ako handang sumugal para sa kanilang kaligayahan, at sa anong punto ko ipagtatanggol ang sarili kong pamilya. Hindi ko inakala na ang kwento namin ay aabot sa ganito kasidhi. Parang isang bagyong walang tigil na sumalubong sa akin nang hindi ko handa. Sa bawat araw na lumilipas, ang tensyon ay lumalakas, at ang bawat tawag o pagbisita ng mga tita ko ay parang isang sigaw ng desperasyon na kumakalam sa puso ko. Parang isang apoy na unti-unting lumalawak at nagbabanta na sindihan ang lahat ng mga alaala, mga pangarap at ang mismong pagkakakilanlan ng aming pamilya. Nang unti-unti kong tinanggap ang bigat ng kanilang kahilingan, naramdaman kong parang nahulog ako sa isang gulo ng emosyon, pagkakahiwalay ng mga mundo, pag-aalangan sa sarili, at ang matinding labanan sa pagitan ng katapatan at pagmamahal. Ang ideya na ang isang bata na maaaring maging anak ko, ay lalaki sa bahay ng mga tita ko, na itinago mula sa akin at sa aking asawa, ay parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Ang araw-araw na pagdaramdam, ang mga lihim na tinatago, ang mga pagsisinungaling kay Sarah, lahat ay naging isang pasanin na halos magpabagsak sa akin. Ang mga sandaling dapat sana ay puno ng saya, kasama ang pamilya ay napalitan ng pag-aalala at takot. Ang dating tahimik na bahay namin ay naging isang lugar ng mga hindi masabi at hindi maintindihang mga tanong. Sa kabila ng lahat, ramdam ko ang pilit na pagkakahiwalay ng mga puso, ang puso ng mga tita ko, ng mga asawa nila, ng aking sariling pamilya. Ang bawat galaw ay may kahulugan, bawat salita ay may dalang pasakit o pag-asa. At sa gitna ng lahat, ako ang nasa gitna ng bagyong ito, ang taong pinipilit magdesisyon sa gitna ng kawalang katiyakan. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng bahay namin, pinanood ko ang mga bituin na tila tahimik at malayo, na parang walang alam sa mga problema naming tao. Sa aking puso, nagtanong ako, hanggang kailan pa ba magpapatuloy ang ganitong paghihirap? Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng mga kasinungalingan? At higit sa lahat, hanggang kailan ko pa kayang isakripisyo ang sarili ko para sa isang lihim na hindi ko gustong maging bahagi? Ang sagot ay hindi pa malinaw. Ngunit ang sigurado lang, ang kwento namin ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang ko ay maaaring magdala ng pagbabago na hindi ko inakala, isang pagbabagong magbabago sa lahat ng bagay na minahal ko. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tawag mula sa dalawang tiya ko ay magiging simula ng pinakamadilim na kabanata sa buhay ko. Ang kanilang kahilingan na gamitin ang aking binhi upang magkaroon sila ng anak ay hindi lang basta isang pabor, ito ay isang hamon na sumubok sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin, ang bigat na nagpapabagsak sa akin at sa pamilya ko. Nang huli naming hinarap ang isa't isa sa bahay namin sa Batak, ramdam ko ang tensyon na sumisikip sa hangin. Naroon si Sarah, mahigpit ang hawak sa aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at galit na hindi ko pa naranasan. Nasa likod nila sina Clarita, Maritz, at ang kanilang mga asawa, mga taong dati kong pinagkatiwalaan, ngunit ngayon tila mga estranghero na. Hindi, malakas kong sinabi, hindi namin pwedeng gawin to, hindi ito tama. Hindi ito pagmamahal kung saan kailangang isakripisyo ang pamilya ko. Ang mga salita ko ay parang mahigpit na pader na nagharang sa mga plano nila. Si Sarah ang sumunod na nagsalita, ang tinig niya ay malamig na parang yelo. Hindi niyo kailanman dapat hilingin ito kay Leonora. Kung mahal niyo siya, kung mahal niyo kami, iiwasan niyo ang ganitong mga kalokohan. Napuno ng kahinahunan ang paligid. Ang mga mata ng mga tita ko ay puno ng luha. Ngunit hindi iyon ang uri ng pagsisisi, ito ang mga luha ng pagkatalo at pagkabigo. Alam ko na ang aming pamilya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga pagkakaibigan at pagmamahala na itinayo sa loob ng maraming taon ay nagiging mga labi na lamang ng isang sugatang puso.
Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo lamang, kundi sa mga desisyong pinipili mong gawin para sa ikabubuti ng lahat. Sa oras na iyon, pinili naming si Sarah at ako na protektahan ang aming anak, ang aming pagmamahal, at ang aming hinaharap. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang lahat, unti-unti kaming nakakabangon mula sa sugat na iniwan ng mga pangyayaring iyon. Si Marites ay naghanap ng tulong at nagsimulang magpagaling kasama ang asawa niya, habang si Clarita ay tila naglaho mula sa aming buhay. May balitang nagkahiwalay sila ni Ernesto. Ang kwento namin ay isang paalala na ang pagmamahal ay hindi laging madali at minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagtanggi sa mga bagay na maaaring sirain ang lahat ng mahalaga sa atin. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabalot sa isip ko, hanggang kailan nga ba ang hangganan ng sakripisyo para sa pamilya? At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim pa rin na hindi ko kayang ipagsiwalat. Isang lihim na magbubukas ng bagong kabanata sa aming buhay.